Ang espada pa rin ni Qingyan. Posible kayang ang hula ay tumutukoy lamang sa ating Qingyan sword sect. Nagsimula na namang maging palaisipan si Yu Qingwu. Hindi ko na rin gaanong maunawaan ang mas malalim pa roon. Ngunit tinanong ko na siguro. Sabi niya'y pinupukaw nito ang kuryusidad ng mga nakikinig. Tapos, komandat si Yu Qingwu. Sabi niya'y malalaman din daw pagdating ng panahon. Nagtatakang ungol ni Yu Jiangxen. Tapos ay agad siyang kinurot sa pisngi ni Yu Qingwu na nasa harapan niya. Ang cute mo talaga. Hindi na sila nag-usap pa at sabay na naglakad patungo sa kanluran. Tara na, bilisan natin at ipaalam sa ibang mga disipulo. Sige, sa loob ng Star Moon Mirror. Ang kanlurang sona ng digmaan ay puno ng dugo at mga durog na bato. Tumingin-tingin si Yu Jiangxen. Mukhang dumaan dito ang isang matinding labanan. Nahuli na ba tayo? Habang sinusuri ni Yu Qingwu ang paligid. Sumagot siya, sariwa pa ang mga dugo. Tiyak na hindi pa sila nakakalayo. Bigla, tumaas ang pagka-alerto ni Yu Jiangxen kaya't bigla siyang lumingon. Agad niyang iwinasiwas ang kanyang espada para sumalakay at subukan. Tumama ang kanyang atake sa isang malaking bato malapit doon at winasak ito. Ang alikabok ay humalo sa maitim na usok. At sa likod nito ay ang malabong anino ng isang misteryosong tao. Ito ay demonyong enerhiya. Hinay pa ng lalaki ang mga nakaharang sa paligid niya at mayabang na tumawa ng malakas. Ang swerte ko naman. Makakatagpo ako ng 2 dilag. Agad na bumalik sa pagiging seryoso si Yu Jiangxen at tinanong ang lalaki kung bakit ito nakikipagsabuatan sa demonyong sekta. Star Moon Sect. Ano ba talaga ang gusto ninyong gawin? Pabulong na paalala ni Yu Qingwu mula sa likuran. Mag-ingat ka. Mas mataas ang antas ng taong ito kaysa sa atin. Ang lalaki ay may marka sa kanyang kalbong ulo at gumagamit ng demonyong enerhiya na bumabalot sa kanyang katawan para palakasin ang kanyang espada. Gawin ano? Siyempre, ialay kayo sa malaking pormasayo ng demonyong lahi. Dapat kayong makaramdam ng karangalan na maging sakripisyo para sa muling pagbangon ng Tintian Sect. Galit na nakikipaglaban si Yu Jiangxen. Sumigaw siya ng, naghahanap ka ng kamatayan, at agad na nagpakawala ng isang atake pasulong. Truong Han Kiem Kwet, Thin Chuan. Nanlaki ang mga mata ng kalaban sa pagkabigla. Boom, isang malakas na pagsabog ang umalingaw-ngaw. Nagliparan ng lupa at bato. Ang assassin ay tinamaan ng atake ni Yu Jiangxen at tumalsik ng malakas paatras. Bumagsak ang katawan sa isang puno. Ngunit isang mapanuyang ngiti ang lumitaw sa kanyang bibig. At tumawa siya ng malakas. Haha, yun lang pala. Mabilis na gumaling ang mga sugat sa kanyang katawan. Isang boses na puno ng pangmamata ang lumabas sa kanyang bibig. Sayang, paanong mauunawaan ng mga insektong tulad ninyo ang kapangyarihan ng paggaling ng demonyong lahi? Nang makita ang ginagawa nito, natakot si Yu Jiangxen at napabulalas. Ito ay demonyong paggaling. Nakita niyang lumulutang sa ere ang katawan ng lalaki. Napapalibutan ng makapal na itim na enerhiya. At idinagdag pa. Lubusan na ba siyang nalulong sa landas ng demonyo? Mabilis na nagalit ang gabi. Sumugod ito ng may kabangisan. Sumisigaw sa galit, hindi sinusukat ang sariling lakas. Sunod-sunod na atake ang pinakawalan ng assassin. Pinalibutan sila ng makapal na lilang enerhiya ng kamatayan na mabilis na sumugod sa kanila. Ito'y lubhang ikinagulat ni na Yu Jiangxen at Yu Qingwu. Mabilis na sumugod si Yu Qingwu patungo kay Yu Jiangxen. Sumigaw siya ng malakas, mag-ingat ka. Boom, tumama sa kanilang dalawa ang atake nito. Tumalsik ang kanilang dugo. Pareho silang napabagsak sa lupa. Unti-unting naglaho ang lilang mahika ng lalaki. At nang makita silang dalawa sa ganoong kalagayan, mayabang na tumawa ang assassin. Bigla siyang sumigaw sa pagtataka. Nawala ang katawan ni na Yu Jiangxen at Yu Qingwu. Napabulalas siya. Ito ba ang teknik ng ilusyon ng Mysterious Heart Heavenly Palace? Sabi niya. Nagsimulang umusok ng makapal sa paligid. Ang anino ng dalawa ay nagpapakita sa gitna ng usok. Ginamit ni Yu Qingwu ang kanyang mahika. Marahan siyang nagsalita. Grabe, muntik na. Nang makita ang sitwasyon sa harapan, naisip ni Yu Jiangxen, masyadong malakas. Kung hindi dahil sa napapanahong paggamit ni kasamang yun ng teknik ng ilusyon. Malamang ay nakita ko na ang dalawang iyon na nagtatago. Itinaas ng mayabang na assassin ang kanyang kamay. Handa nang sumalakay. Sinabi niya,
Pinapayuhan ko kayong huwag nang mag-aksaya pa ng lakas. Kayo, isang serye ng itim na kadena ang sumugod pasulong. Sumigaw siya ng malakas. Hindi kayo makakatakas. Naiwasan ni Yu Jackson ang atake at sumigaw. Delikado na to. Pareho silang tinamaan ng atake ng assassin. Nang makita ito, inis na napabulala si Yu Qingwu. Nakakainis. Hindi makatakas. Pati ang espiritual na lakas ay patuloy na hinihigop. Nanginginig ang kanyang boses. Talagang napakalaki pa rin ng agwat ng lakas. Nang makita ang kanilang paghihirap, tuwang-tuwa na sumigaw ang assassin. O ano, gusto nyo pa ring lumaban? Dapat kayong makaramdam ng karangalan na maging sakripisyo sa malaking pormasayo ng demonyong lahi. Nanginginig sa takot si Yu Jackson. Naisip niya, posible kayang dito na ako mamamatay ngayon. Bigla, umalingaw sa kanyang isipan ang boses ni Hua Qingyan. Kapatid na Yu, lumitaw ang kanyang imahe. Sabi niya, hindi ba't sinabi mong ilalabas mo ang lahat? Nang maalala ang mga salitang iyon, naisip ni Yu Jackson, Kuya, magagawa ko to. Ibabalik ko ang lahat. Mabilis niyang nagawang salagin ang atake ng lalaki. Tiyak na pipigilan ko ang demonyong sekta. Nahulog ang espada sa lupa. Nang makita ang unti-unting pagbabago sa katawan ni Yu Jackson, takot na sumigaw ang assassin. Anong nangyayari? Malinaw na ikaw ay. Ginamit ni Yu Jackson ng isang teknik at sumigaw ng panawagan. Liwanag ng pusong espada. Natakot siyang sumigaw ng malakas. Imposible. Sword move that breaks 10,000 techniques. Mabilis na sumugod ang atake. Direktang tumama sa katawan ng lalaki. Isang maningning na dilaw na liwanag ang bomb-alot sa buong paligid. Samantala, sa Star Moon Mirror, si Hua Qingyan na papalayo na sana ay biglang lumingon. Puno ng banta ang kanyang boses. Lumabas ka na. Huwag ka nang magtago. Isang misteryosong itim na anino sa likod ng mga halaman ang gumawa ng ingay. Hihi, magaling. Isang boses na puno ng pangmamata ang lumabas sa bibig. Sa antas ng iyong cultivation. Paano mo ako nahanap? Nang marinig iyon, sumagot si Hua Qingyan. Siyempre, dahil mabaho ang demonyong enerhiya sa iyong katawan. Ngingisi ang assassin. Haha, isang maliit na disipulo ng Chi Refining stage lang. Ang lakas ng loob mong magmayabang. Sa tingin mo ba makakatakas ka? Umiikot ang mahika ni Hua Qingyan. Sino ang nagsabing tatakbo ako? Sasabihin ko na, oras na ng trabaho ko. Imposible ang overtime. Nang marinig ang mga sinabi niya, hindi naintindihan ng lalaki at nagsalita. Ano ba talaga ang sinasabi mo? Patuloy na umiikot ang kanyang lakas. Seryoso ang mga matang nakatitig sa kalaban at sinabi, ang sabi ko, para hindi mag-overtime. Papatayin kita ng mas mabilis. Natawa ng malakas ang assassin nang marinig ang sinabi niya. Kinukutya siya. Haha, mamamatay na. Nagsasalita pa ng walang katuturan. Nakakatawa talaga. Tanggapin mo na ang iyong kamatayan. Bumulong si Hua Qingyan sa kanyang bibig. Qingyan Sword Art. Agad na nagpakawala si Hua Qingyan ng isang atake mula sa itaas. Direktang patungo sa kalaban. Sword drawing stance. Malakas na bumagsak ang lalaki sa lupa. Tumalsik ang sariwang dugo. Nakatayo si Hua Qingyan sa itaas. Nakatingin sa ibaba, galit siyang sumigaw. Sabi ng ayoko sa mga nagdadagdag ng trabaho sa akin. Mabilis siyang umalis. May pagdududa sa kanyang boses. Mga walang kwentang sekta. Ikaw naman ay nagiging demonyo. Wala na bang ibang gimmick ang mga panatikong ito ng demonyong lahi? O sadyang paikot-ikot lang ang lahat? Kasabay nito, sa loob ng Star Moon Mirror, may anino ng ilang assassin na nakatutok ang kanilang mga espada sa mga disipulo ng Ziling Sect. Anong nangyayari dito? May demonyong enerhiya sa kanilang mga katawan. Sa kabilang banda, kasabay nito sa Star Moon Mirror, ang grupo ni Wang Gang ay nakikipaglaban din sa isa pang grupo ng mga assassin. Nagsalita siya, Tin Tien Sect, ano ba talaga ang gusto ninyong gawin? Sumigaw ng malakas ang lalaking may pulang buhok. Su Xing, bakit ang lahat ng aming mga disipulo ay tinutugis ng mga disipulo ng Tin Tien Sect? Hindi bumalik si Shenling tulad ng sinabi mo. Ano ba talaga ang iyong intensyon? Nang marinig ang mga sinabi nila, ngumisi si Su Xing at sumagot, mga ginoo, sa ganitong punto, hindi pa ba kayo malinaw? Ngayon, lahat kayo ay mamamatay dito. Galit na galit ang ibang mga sekta nang marinig ang sinabi niya. Naghahanda na sila sa pag-atake. Matigas ang kanilang boses.
Nakakainis. Nalinlang tayo ng sekta. Kumilos. Nanlaki ang mga mata ng taong iyon sa pagkabigla. Swoosh swoosh. Kasing bilis ng hangin. Napuno ng sugat ang katawan ng lalaking may asul na buhok. Nagtataka siyang napabulalas. Anong nangyayari? Pakiramdam ko. Mabilis na nawawala ang espiritual na lakas sa aking katawan. Hirap na humihinga ang babae at nagsalita. Hindi magamit ang espiritual na lakas. Isa lang ang dahilan. Lihim tayong tinaniman ng Tintian sect ng demonyong binhi. Ang ating espiritual na lakas ay nakakandado na ng demonyong binhi. Nakaupo si Su Xing sa itaas. Malakas ang kanyang boses. Haha, may kaunti rin pala kayong alam. Sayang, hindi kayo makakaligtas ngayon. Galit na sumagot ang iba nang marinig ang sinabi niya. Kaya pala mabilis na umangat ang Tintian sect. Matagal na pala silang kasabwat ng demonyong sekta. Nagsalita ang katabi. Nakakatawa. Nalinlang tayo. Ano ba talaga ang gustong gawin ng Tintian sect? Narinig ni Su Xing ang sinabi nila. Walang pakialam siyang sumagot. Kung gusto ninyong malaman, mangyaring manahimik na lang kayong mga elder at panoorin ang labanang ito. Huwag kayong mag-alala. Hindi magtatagal ang mga disipulong ito. Hindi ko sasayangin ang inyong oras. Tumingin si Hua Qingyan sa ibaba at naisip. Hindi magandang paraan ang harapin sila isa-isa. Puno ng pagnanasang pumatay ang kanyang mga mata. Kailangang ipaalam agad sa ibang mga disipulo sa Starmon Mirror. Bigla, may naisip siyang ideya. Sige, mabilis na huminga ng malalim si Hua Qingyan. Ang alon ng tunog ay lumikha ng isang malakas na ugong. Yumanig ang espiritual na enerhiya. Sumigaw si Hua Qingyan, mga disipulo. Mga disipulo, sumuko na ang Tintian sect sa demonyong sekta. Umabot ang tunog sa lugar ng mga disipulong nakikipaglaban. Mga disipulo, sumuko na ang Tintian sect sa demonyong sekta. Nang marinig ang mga salitang iyon, nagbulungan ang lahat. Huwag hayaang mabulag ng pagnanasang pumatay. Huwag mag-atake sa isa't isa. Magtipid ng lakas. Sama-samang harapin ang Tintian sect. Nang marinig iyon, sumigaw ang isang tao. Ano? Sumuko na ang Tintian sect sa demonyong sekta. Sa kanlurang bahagi ng Starmon Mirror, nakatayo sina Yu Jiangxen at Yu Qingwo na magkatalikuran. Nang marinig iyon, nagsalita si Yu Jiangxen. Boses ni Kuya Hua iyon. Lumingon si Yu Qingwo. May paraan talaga ang taong to. Pinunasan ni Yu Jiangxen ang dugo sa gilid ng kanyang bibig. Sinabi niya, tiyak na may ibang mga disipulo sa lihim na dimensyon na pinupuntirya ng Tintian sect. Hinigpitan niya ang kanyang kamao. Hindi na pwedeng mag-antala pa. Pumunta na tayo agad sa ibang lugar. Tingnan natin kung makakatulong tayo sa iyo. Nang marinig iyon, sumagot si Yu Qingwo. Sige. Sa panig ni Hua Qingyan, nakahinga siya ng maluwag. HMPH. Sa ganitong paraan, medyo makakahinga na sila kapatid. Itinaas niya ang kamay para panasan ang pawis sa noo. Pwede na rin akong magpahinga saglit. Bigla, may sumigaw ng malakas. Saklolo. Malayo. May anino ng isang babae na tumatakbo papalapit sa kanya. Saklolo. Nang marinig iyon, nagulat siyang lumingon. Ha! Lumitaw si Sun Chen. Tumatakbo siya ng ubod lakas at sumisigaw. Hua Qingyan, tulungan mo ako. Nang marinig iyon, napabulalas si Hua Qingyan. Nakikilala mo ako. Sa itaas, may anino ng isang asasin na nagpakita. Walang pakialam siyang nagsalita. Nakakatawa. Isang maliit na disipulo ng Chi-refining stage lang. Kaya ka pa bang iligtas? Nanginginig sa takot si Sun Chen at kumapit ng mahigpit sa braso niya. Napabuntong hininga si Hua Qingyan. Lumitaw ang isang sandata sa kanyang kamay. Matigas ang kanyang boses. Ikaw na taga Tintian sect. Ginugulo mo ba ang pahinga ko? Medyo napansin ng lalaki iyon. Mabilis na umatake si Hua Qingyan patungo sa asasin. Hindi siya nakaiwas at tinamaan ng atake ni Hua Qingyan. Tinamaan ang katawan ng lalaki at napahandusay siya sa lupa. Tiningnan ni Sun Chen si Hua Qingyan at sinabi, salamat naman, Hua Qingyan. Sa wakas, nakita. Nang marinig ang sinabi niya, medyo nalito si Hua Qingyan at nagsalita. Parang hindi kita kilala. Nang makita iyon, masaya siyang sumagot, magpapakilala ako. Ako si Sun Chen. Disipulo ng Heaven's Secret Pavilion. Nang marinig ang Heaven's Secret Pavilion, puno ng pagtataka ang mukha ni Hua Qingyan. Nagtanong siya, Heaven's Secret Pavilion. Anong kinalaman ko sa Heaven's Secret Pavilion?
Biglang naging matalas ang mga mata ni Sun Chen. Sumagot siya, sa pagkakataong ito, dumalo ako sa pagtitipon ng mga henyo para sadya kang hanapin. May isang bagay ang Heaven's Secret Pavilion. Isang malaking bagay na may kinalaman sa buong mundo ng cultivation. Pinapanta ako ng pinuno para personal na sabihin sa iyo. Nang marinig iyon, sumagot siya, o sige, sabihin mo sa akin. Sa panig ni Haiwuya. Nakatingala siya sa langit. Narinig ang boses ni Hua Qingyan na umabot. Sinabi niya, talagang may talento si Hua Qingyan. Naisip pa niyang gumamit ng sound transmission para ipaalam sa lahat. Sumagot si Zhao Chunlu. Tama, pero kung naipaalam na ni kapatid na Hua sa ibang mga disipulo, saan na tayo susunod na pupunta? Naging pangit ang ekspresyon ni Haiwuya. Sinabi niya, nagsimula na ang pag-atake ng Tintian sect. Hindi pwedeng hayaan silang magtagumpay ng ganoon. Kailangang pigilan sila. Bigla, hindi malaman kung saan. May umalingaw-ngaw na boses, na parehong nagulat sa kanilang dalawa. O gusto ko ring malaman kung paano ninyo sila pipigilan. Mula sa himpapawid, lumitaw ang anino ng isang lalaking may pulang mahika na nakapalibot sa kanya. Ikaw, malakas na tumawa si Himing at sumagot. Haha, dalawang insektong tulad ninyo lang. Gusto ninyong guluhin ang aming malaking plano. Nakakatawa talaga. Sumagot si Haiwuya. Himing, alagad ng demonyong sekta. Mabilis na naging mahika sina Haiwuya at Zhao Chunlu at sumugod kay Himing. Sumigaw sila ng malakas. Magugulo ba? Subukan natin para malaman. Tanggapin mo to. Nang makita iyon, ngumisi siya at sinabi, wala kayong alam sa lakas ng demonyong sekta. Pinagdikit niya ang kanyang mga kamay. Mabilis na lumitaw ang isang enerhiya. Mabilis na naharang ni Himing ang atake nilang dalawa. Nang makita ang sariling natalo ng ganoon, lubhang nagulat si Haiwuya. Napabulalas siya. Ano? Mabilis siyang dumura ng dugo at sinabi, Og, hayop, ang lakas ng demonyong enerhiya. Tuwang-tuwa na tumawa si Himing nang makita silang dalawa sa ganoong kalagayan. Haha, bubuksan ko ang inyong mga mata. Mga insekto. Sa sandaling iyon, lumitaw ang isang porma sayon. Lumakas ang ihip ng hangin. Mga kidlat at lilang enerhiya ang umikot sa paligid niya. Nang makita ang eksena sa harapan, takot na sumigaw si Haiwuya. Delikado. Pinapagana niya ang porma sayon ng pagpapatawag. Kailangang pigilan siya. Nang marinig ang mga sinabi niya, ngumisi si Himing at sumagot. HMPH. Kapag nagsimula na ang malaking porma sayon, kusa kayong magiging alay sa ating demonyong Panginoon. O nagmamadali na ba kayong mamatay? Sabi niya at agad na nagpakawalan ng atake pasulong. Sige, pagbibigyan ko kayo. Sa sandaling iyon, mula sa kalangitan, isang kahel na liwanag ang sumugod pababa. Napakabilis na naharang ang atake ni Himing. Umalingaw-ngaw ang boses ng isang tao. Dumating na ang bida. Nagulat na sumigaw ang lalaki. Sino yan? Nagpakita si Yanwo. Idiniin ang kamay sa lupa. Matalas ang mga matang nakatitig sa kalaban sa harapan at sinabi, haha, mukhang tamang-tama ang dating ko. Ikaw na taga-Tintian sect. Nang ahas kang gumawa ng gulo dito. Ngayon, ipapatikim ko sa iyo ang lakas ng aking apoy. Nang marinig ang sinabi niya, si Haiwuya na nakaluhod sa lupa ay nagbabala. Binubuksan niya ang malaking porma sayon para ipatawag ang demonyong Panginoon. Hindi pwedeng mabuo ang porma sayon. Nang marinig iyon, agad na sumagot si Yanwo. Ipagkatiwala mo na lang sa akin ang lahat. Sabi niya, mabilis na tumalon si Yanwo paitaas. Sumugod sa kalaban. At sa paligid niya ay may sumabog na enerhiya. Umungal siya. Ang kapangyarihan ng pulang lotus ng Karmat Fire ay nagliliyab. Bigyan mo ako ng lakas para lipulin ang kasamaan. Nang marinig ang mga salitang iyon, tumawa ng malakas ang lalaki at sinabi, haha, ikaw lang. Gusto mo pang. Mabilis na sinuntok ni Yanwo ang mukha ng kalaban. Takot na takot siyang sumigaw. Ano? Tumalsik ang kanyang katawan at malakas na bumagsak sa lupa. Nakatungo si Himing. Hindi makapaniwala ang kanyang boses. Hindi ko akalaing mukha kang balahura. Pero isa ka ring sakit ng ulo. Ayoko sanang gamitin ang malakas na atake dito. Mabilis na nagbago ang kanyang mukha. Mga itim na ugat ng dugo ang lumitaw sa kanyang mukha. Napakapangit. Namumula ang kanyang mga mata. At napabulalas siya. Ikaw ang pumilit sa akin nito. Nang masaksihan iyon, nagulat na sumigaw si Haiwuya. Nagdemonyo siya.
Itinaas ni Himing ang kanyang kamay. Namumula ang kanyang mga mata at nagsalita. Ngayon na ang oras para tapusin ang lahat. Umalingaw-ngaw ang boses ni Sun Chen. Sabi niya, ayon sa hula ng Heaven's Secret Pavilion, ang krisis na ito ng Tintian sect ay makakaapekto sa buong mundo ng cultivation. Isa lamang tao mula sa Qingyan Sword Sect ang makakalutas sa mapanganib na sitwasyong ito. At ang taong iyon ay ikaw, Hua Qingyan. Nang marinig ang mga salitang iyon, lubhang natakot si Hua Qingyan. Itinuro ang sarili at napabulalas. Ha! Sumigaw siya ng malakas sa mukha ni Sun Chen. Ang daming sect master, palace master na umabot na sa Ascension Realm ang hindi hihinga ng tulong. Sa halip ay isang disipulo ang magliligtas sa mundo ng cultivation. Ang hula ninyo sa Heaven's Secret Pavilion. Hindi ba medyo simple? Nang marinig iyon, medyo napahiya si Sun Chen. Sinabi niya, hindi ko itatago sa iyo. Sa totoo lang, ganyan din ang nararamdaman ko, basang-basa ng pawis ang buong katawan niya. Nauutal siyang nagsalita, kung talento ang pag-uusapan, kung pundasyon ang pag-uusapan, kahit paano, ordinaryo ka lang, walang namumukod tangi. Nang marinig ang mga salitang iyon, medyo nalito si Hua Qingyan. Nag-isip siya ng malalim, bakit kaya ako pinili ng Heaven's Secret Pavilion? May naalala siyang isang bagay. Posible kayang noong tinanggal ko ang selyo. Naramdaman na ako ng heavenly daw. Pinayapa siya ni Sun Chen at sinabi, Hay, huwag mo masyadong maliitin ang sarili mo. Kahit hindi ko alam kung bakit ikaw ang pinili. Hindi pa nagkakamali ang hula ng pinuno. Idinagdag pa niya, sinabi niyang ikaw. Kaya ikaw lang talaga. Ito ay halata. Ito rin ay karma. Mangyaring makipagtulungan ka sa akin. Nang marinig iyon, nagtanong si Hua Qingyan, kung gayon, ano ang gusto mong gawin ko? Narinig ng bata at agad na sumagot. Itinaas ang isang daliri at sinabi, kailangan mong magpakawala ng isang atake ng espada. Nagulat na sumigaw si Hua Qingyan. Isang atake. Tama, isang atake lang. Sabi nila, ito ay isang sword technique na personal na nilikha noon ni Qingdi. Kahit isa lang ang galaw, walang kapantay ang lakas nito. Isang atake na kayang pumatay ng mga demonyo at Diyos. Libu-libong taon na ang nakalipas. Nang makaranas ng pagbabago ang Qingyan Sword Sect, nawala ang sword technique na ito. Sabi niya at pinagdikit ang mga kamay. Bahagyang nakapikit ang mga mata. Isang uri ng enerhiya ang umikot sa paligid niya. Hindi pa nagtatagal. Sa pamamagitan ng isang pagkakataon, natagpuan muli ng pinuno ang sword technique na ito. Isang libro ang ipinatawag niya. Nang makita ang bagay na iyon, medyo nalito ang mukha ni Hua Qingyan. Kailangan mo lang matutunan ang sword technique na ito para mapigilan ang krisis na ito na babaliktad sa buong mundo ng cultivation. Naisip ang imahe ng mga taong nakapaligid sa kanya. Naisip niya, sige na nga, kung mawawasak ang mundo ng cultivation, mahihirapan ding makatakas ang Qingyan Sword Sect sa kapahamakang ito. Para mapanatili ang aking buhay na pumapasok sa umaga at umuuwi sa hapon. Pansamantala kong poprotektahan ang mundong ito para maging payapa. Huminga siya ng malalim. Mahabang bakasyon. Naisip niya, sa hinaharap, gagamitin ko ang dahilan na ito para humingi sa sect master ng napakahabang bakasyon. Kinuha ni Hua Qingyan ang sikretong aklat sa kanyang kamay at sumagot kay Sun Chen. Sige, susubukan ko. Nang marinig iyon, tuwang-tuwa siyang sumagot, sige. Kasabay nito, sa ibang lugar sa Starmoon Mirror, lumitaw sa kamay ni Himing ang isang malaking demonyong enerhiya. Nakayuko ang kanyang ulo. Napapalibutan ng maitim na lilang demonyong enerhiya ang kanyang katawan. Isang boses na puno ng pangmamata ang nagsalita. Ngayon na ang oras para tapusin ang lahat. Nang marinig ang mga sinabi niya, nagpakawala ng lakas si Yanwo at nagpatuloy. Sabi ko sa inyo, mga kontrabida, paulit-ulit na lang kayo sa linyang yan. Hindi ba pwedeng magbago? Kinuyam niya ang kanyang kamao at iwinasiwas paatras. Lumitaw ang isang pulang-pulang enerhiya na parang apoy. Galit na galit ang kanyang mukha at sumigaw ng malakas. Masama, tanggapin mo ang hatol ng katarungan ng bida. Mabilis na sumugod ang mahikang iyon patungo kay Himing. Nang makita iyon, agad na nagpakawala ng ganting sa lakay ang lalaki. May pangmamata sa kanyang boses. HMPH. Hindi sinusukat ang sariling lakas. Boom, asterisk mabilis na winasak ng kanyang atake ang lakas ni Yanwo. Agad itong sumugod kay Yanwo.
direktang tumama sa kanya. Puno ng pangmamata si Himing. Tumawa siya ng malakas. Haha, sa harap ng dakilang lakas ng demonyong Panginoon. Sabi niya, sumugod siya kay Yanwo at sinipa ito ng diretso. Hindi nakaiwas si Yanwo at tinamaan. Patuloy na sumipa si Himing. Sunod-sunod na malalakas na atake ang pinakawala niya kay Yanwo. Mayabang pang idinagdag ng lalaki. Kayo ay mga langgam lang na hindi karapat-dapat pansinin. Masakit siyang sumigaw. Dalawang paa ang agad na sumipa ng malakas sa kanya. Mayabang ang boses. Tama man o mali, ang nabubuhay lang sa huli ang siyang panalo. Mamatay ka na. Biglang lumitaw sa likuran ang anino ng isang tao. Agad na sumigaw ang taong iyon. Nakakatandang kapatid. Nang marinig na naroon si Dong Zuan. Tuwang-tuwa na sinabi ng lalaki. Dong Zuan, tamang-tama ang dating mo. Hindi mo pa ba iaalay ang mga disipulong ito sa demonyong Panginoon? Mabilis na tumakbo ang binata patungo kay Himing. Taimtim na nagmamakaawa. Kapatid, itigil mo na ang pagbaba ng demonyong Panginoon para pumatay ng mga tao. Makakabuti ba talaga ito sa Tintian sect? Nang marinig iyon, agad na tumutol si Himing. Dong Zuan, pinagdududahan mo ba ang desisyon ng sect master? Nang marinig iyon, nag-aalalang sumagot si Dong Zuan. Iniligtas ng Tintian sect ang buhay ko. Ayoko lang makitang mahulog ang sekta sa walang katapusang kapahamakan. Naalala ang mga imahe noon. Malakas siyang tumawa at sinabi, haha, hindi nga ako nagkamali. Mula nang pumasok ka sa sekta, hindi ka na nakisama. Dapat lang na habang buhay kang maging isang mababang uring disipulo. Boom, malakas na sinipa ni Himing si Yanwo. Tumakbo siya patungo kay Dong Zuan. Baliw ang kanyang boses at sumigaw ng malakas. Gusto mong pagtaksilan ng sekta? Ikaw lang. Nakakatawa talaga. Sabi niya at agad na umatake kay Dong Zuan. Agad siyang tumalon paitaas. Naiwasan ang atake nito. Ngayon, lilinisin ko ang sekta para sa iyo. Boom boom, nagpakawala ng atake si Dong Zuan at naharang ang atake ni Himing. Nang makita iyon, nagtatakang sinabi ng lalaki kay Dong Zuan. Hindi ko akalaing makakayanan mo ang isang atake ko. Nagpapanggap ka lang palang mahina sa sekta. Nang marinig iyon, pagod na pagod ang katawan ni Dong Zuan. Na parang wala ng lakas. Bumulong siya. Kapatid, hinding-hindi ko kayang panoorin na lang na sakupin ng lakas ng demonyong lahi ang mundong ito. Nang marinig iyon ni Himing, sumigaw siya at sumipa patungo sa kanya. Ikaw lang mag-isa. Paano mo ako lalabanan? Sumugod siya na parang hangin. Bigla, mula sa malayo, isang maningning na liwanag ang lumitaw. Isang boses ang umalingaw-ngaw. Sugod. Mabilis na tumalon si Himing. Naiwasan ang atake ni Yu Jiangxen. Dumulas ang isang pares ng paa sa lupa. Umalingaw-ngaw ang kanyang boses. Sino ang nagsabing nag-iisa lang siya? Nagdagdag pa si Yu Qingwo na nasa tabi. Tama, kasama pa kami. Nang makita ang biglaang paglitaw nilang dalawa, sumigaw si Yanwo na puno ng dugo. Yu Jiangxen. Masayang sinabi ni Zhao Chanlu. Kapatid na babae. Nang makita iyon ni Himing, pinalakas pa niya ang kanyang enerhiya. Itinaas niya ang kanyang kamay na puno ng demonyong enerhiya at sinabi, haha, hindi pala kakaunti ang mga isdang nakawala. Tamang-tama, malulutas ko kayo ng sabay-sabay. Agad siyang sumugod kay Yu Jiangxen. Nagmamadali siyang sumigaw. Ginamit ang isang teknik para sumalag. Qingyan Sword Art. Isang kulay rosas na ulap ng usok ang lumitaw. Kumalat ito sa paligid. Medyo nagulat si Himing at natigilan. Mabilis na nag-clone si Yu Jiangxen sa maraming anyo. Nang makita ang eksenang iyon, tumawa siya ng malakas. Puno ng pangmamata ang kanyang boses. Isang bugso ng maitim na mahika ang agad na sumabog. Sinabi niya, haha, teknik ng ilusyon. Kasing bilis ng hangin. Lumitaw si Yu Jiangxen sa likuran ng lalaki. Naisip niya, ito na ang tamang oras. Sa sandaling iyon, nagsalita si Himing na may malupit na boses. Sino ba talaga ang nagbigay sa inyo ng ilusyon na matatalo ninyo ako? Sabi niya at agad na nagpakawala ng isang atake sa kanya. Hindi nakaiwas si Yu Jiangxen. Tinamaan siya ng mahika ng lalaki. Bakit ganito? Mabilis na nabuo ang isang porma sayon. Kahit gaano karaming langgam pa ang dumating, hindi ninyo mapipigilan ang pagbaba ng demonyong Panginoon. Nang makita ang sitwasyon, lubhang natakot at nag-aalalang sinabi ni Yu Jiangxen. Hindi maganda.
Gusto niyang ipatawag ang demonyong Panginoon. Malapit na ang krisis. Nabuksan na ang malaking pormasayo ng pagpapatawag sa demonyong Panginoon. Tiningnan ni Hua Qingyan ang kumikinang na sikretong aklat sa kanyang kamay at humanga. Talagang mahiwaga ang sword technique na ito. Mukhang ang Qingdi na lumikha ng sword technique na ito ay isa ring henyo. Nakahalukip-kip si Sun Chen. Bumubulong na may pang-iinis. Anong mahiwaga? Malinaw na hindi mo pa binubuksan ang sikretong aklat para tingnan. Pinaglaruan niya ang kanyang mga hintuturo. Medyo naiinip ang kanyang boses. Ang ipagkatiwala sa iyo ang kaligtasan ng mundo ng cultivation. Bigla akong nakaramdam ng matinding pag-aalala. Itinaas ni Hua Qingyan ang kamay para pakalmayin siya. Alam kong naiinip ka na, pero huminahon ka muna. Sumigaw si Sun Chen. Paano ako hihinahon dito? Tiningnan niya ang sikretong aklat. Bahagyang nanliit ang kanyang mga mata. Nag-iisip, kahit hindi ko pa binubuksan ang sikretong aklat. Nararamdaman ko na napakapamilyar ang lakas na nakapaloob sa sword technique na ito. Sinubukan niyang alalahanin. Parang nakita ko na ito kung saan. Biglang kusang bumukas ang sikretong aklat. Maraming pahina ang walang tigil na bumubukas. Nagulat din si Sun Chen sa eksenang nasa harapan niya. May napagtanto siya. Ano? Ang bilis na ito. Tulad nga ng hula ng pinuno. Ito na nga ang pinili. Hindi pinansin ang paligid. Naakit ang isip ni Hua Qingyan sa bawat pahina ng libro. Nahigop ang kanyang kamalayan sa ibang espasyo. Pinagmasdan niya ang berdeng tanawin ng kabundukan at tubig sa paligid. Nagtatakang nagtanong sa sarili, ito ba ang maliit na mundo na nakatago sa loob ng sword intent? Doon, nakita niya ang isang itim na anino na lumulutang sa ibabaw ng tubig. May hawak na espada ang taong iyon. Nakita lamang niyang dahan-daang itinaas ng taong iyon ang espada. Yumanig ang malawak na ibabaw ng tubig. Pagkatapos ay gumalaw din ang bawat agos ng tubig kasunod ng espada. Marahang bumulong si Hua Qingyan. Kahit isa lang ang galaw. Tiningnan ang makapal na maitim na ulap sa langit. Sa ibaba naman ay umaalo ng tubig. Ang isang galaw na iyon, kahit magaan, ay parang naglalaman ng lakas ng langit at lupa. Lumilikha ng nakakagulat na pagbabago. Ito na nga ang isang atake. Dahan-dahan niyang ipinikit ang kanyang mga mata. Unti-unting naalala ang galaw na iyon ng espada. Bahagyang ngumiti ang kanyang manipis na labi. Tiningnan ang eksena sa harapan. Lihim na natakot sa kanyang puso. Sa kalangitan, isang lilang pormasayon ang lumulutang sa ere. Sa gitna ng pormasayon ay may nakatayong isang tao. Walang tigil na tumatama ang bawat lilang kidlat. Tumingala si Yu Jiangxen. Naisip, kung hindi ako kikilos agad, at hahayaang pakawalan ni Himing ang demonyong Panginoon, mawawalan na ng kontrol ang buong mundo ng cultivation. Sumigaw si Yu Jiangxen sa lahat. Mga kasama, mayroon akong isang teknik, baka mapigilan ko siya, pero kailangan ko ng tulong ninyo para bigyan ako ng kaunting oras. May kumislap na dilaw na liwanag sa kanyang mga mata. Kahit kailangan niyang humingi ng tulong sa lahat, hindi pa rin nawawala ang pag-aalala sa kanyang puso. Tumakbo si Jiang Do mula sa malayo at sumigaw. Kapatid na babae, ipagkatiwala mo na lang sa amin. Nagsalita si Yu Jiangxen. Kapatid na Jiang, naparito rin kayo. Habang naglalakad si Jiang Do, sinabi niya, kanina, naramdaman ko ang isang napakalakas na demonyong enerhiya dito. Buti na lang at nakarating kami sa tamang oras. Nagsalita si Zhao Chunlu para pakalmayin siya. Kapatid na babae, huwag kang mag-alala. Hinugot ni Haiwuya ang kanyang espada. Seryoso ang kanyang mukha at sinabi, poprotektahan ka namin. Sumang-ayon din si Yu Qingwu. Ako rin. Itinuro ni Dong Zuan ang sarili at nagsalita. Kasama pa ako. Namula ang mukha ni Yu Jiangxen dahil sa pagkaantig sa pagkakaisa ng lahat. Ngumiti siya. Lahat. Handa na akong magsalita. Magsisimula na ako agad. Bawat bilog ng dilaw na espiritual na enerhiya ay bumalat sa katawan ni Haiwuya at kumalat sa paligid. Sumigaw siya ng malakas. Pinakamalakas na killer move sa TRUNG Han Sword Art. Nagliliyab ang buong katawan ni Jiang Do at sumugod. Ako na ang magbubukas ng daan. Ngumisi si Himing. HMPH. Sa ganitong punto, gusto nyo pa ring lumaban. Tiningnan ang apoy sa ibaba. Pinagsama niya ang lilang kidlat sa isang punto. Pagkatapos ay pinatama ang lilang kidlat sa apoy na iyon. Isang malakas na pagsabog ang umalingaw-ngaw. Pati ang nasa loob ay tumalsik ng malayo.
Malamig na nagsalita si Himing. Talagang tanga. Ang isang ito ay bumagsak na. May iba namang sumulong. Nagpakawala ng isang palad si Yu Qingwo. Bawat talulot ng rosas ay sumunod sa espiritual na enerhiya. Nagdadala ng nakakagulat na pinsala. Ngumiti siya at sinabi, kasama pa kami. Nag-ipon din si Dong Zuan ng dilaw na espiritual na enerhiya sa kanyang mga palad at umatake sa kalaban. Kumunat ang noo ni Haiwuya. Nag-ipon ng asul na espiritual na enerhiya sa kanyang palad. Iniunat ni Wang Gang ang kanyang mga kamay at umikot. Ang espiritual na enerhiya ay sumunod din at bumuo ng isang arco. Sabay silang sumigaw ni Haiwuya. Boom! Ang lahat ng espiritual na enerhiya sa ibaba ay nagsama-sama at bumuo ng isang lambat na may iba't ibang kulay. Pagkatapos ay lumaki ang lambat at bumagsak kay Himing. Kumunat ang kanyang noo sa galit. Lalong lumino ang pulang liwanag sa kanyang mga mata. Nag-ipon pa ng maraming lilang kidlat si Himing at nagpakawala ng isang palad. Mayabang na sinabi, isang grupo lang ng mga langgam na nagmamarunong. Nasira ang magkakaugnay na lambat. Pati ang grupo ng mga tao ay tumalsik paatras dahil sa lakas ng pagsabog. Nag-ipon ulit siya ng isang bola ng espiritual na enerhiya sa kanyang palad. Kumpiyansang idineklara. Kaya kayong durugin ng demonyong Panginoon gamit lang ang isang kamay. Sa gitna ng mapanganib na sitwasyon, biglang iminulat ni Yu Jiangxen ang kanyang mga mata. Bawat sinag ng dilaw na sword intent ay nagmula sa kanyang katawan at kumalat. Napansin ni Himing ang pagbabago at nagulat na napabulalas. Ano? Tiningnan niya ang makapal na dilaw na sword intent na umaangat mula sa gubat at hindi maiwasang mabahala. Ganoon kalakas ang sword intent? Imposible. Itinaas ni Yu Jiangxen ang espada gamit ang dalawang kamay. Kumalat ang sword intent sa lahat ng dako. Mariin niyang sinabi, Himing, dito na magtatapos ang iyong kayabangan. Pagkatapos, naging isang dilaw na palaso ang sword intent at direktang tumama kay Himing. Naging seryoso ang kanyang mga mata. Hindi niya maiwasang isipin. Hindi maganda. Kung tatamaan ako ng ataking ito. Mabilis niyang ipinagsalikop ang kanyang mga kamay sa dibdib. Mabilis ding nakolekta ang lilang demonyong enerhiya para harangin ang atake. Dalawang liwanag, dilaw at pula, ang direktang nagbanggaan. Lumilikha ng isang malakas na pagsabog na yumanig sa lupa. Tumalsik paatras si Himing dahil sa ganting salakay. Masakit siyang sumigaw ng mahabang, Bumagsak ang buong katawan niya sa lupa. Bawat sinag ng dilaw na sword intent ay patuloy pa ring humahabol at tumatama sa kanya. Sa gitna ng makapal na alikabok, lumipad si Yu Jiangxen patungo sa lahat. Umalingaw-ngaw ang sigawan ng tuwa. Ang galing. Nanalo tayo. Gayunpaman, nararamdaman pa rin niya na mayroong mali. May bakas pa rin ng pag-iingat sa kanyang mga mata. Bigla, lumitaw ang mga bitak sa lilang porma sayon na ikinagulat ni Yu Jiangxen. Unti-unting nagdugtong-dugtong ang mga bitak. Lumilikha ng isang butas sa espasyo. Mayabang na tumawa si Himing. Tapos na ang porma sayon ng pagpapatawag. Sa sandaling iyon, kahit dumudugo ang kanyang bibig at ilong, pinilit pa rin niyang magsalita. Kahit patayin niyo pa ako. Huli na ang lahat, mula sa bitak sa espasyo. Tumalon ng isang maitim na kayumangging bola na may kakaibang hugis. Unti-unting nabibiyak ang bola. Puting usok ang kumalat. Tuwang-tuwa si Himing nang makita ang eksenang ito. Masigla siyang nagsalita. Maligayang pagdating. Isang misteryosong lalaking may mahabang tenga ang lumitaw. Umalingaw-ngaw ang boses ni Himing. Dumating na ang kagalang-galang na demonyong Panginoon. Nang makita ang kulay abong anino sa loob ng bola, nagduda si Yu Jiangxen. Ito ang demonyong Panginoon. Paglabas pa lang ng demonyong Panginoon, hindi malinaw kung gaano kalakas. Pero umungal na siya. Ang hina ng demonyong enerhiya dito. Bakit niyo ako ipinatawag dito? Si Himing sa ibaba ay nakaluhod. Nakadikit ang noo sa lupa. Parang isang asong tapat sa demonyong Panginoon. Nanginginig ang buong katawan niya. Humihingal. BM. Kagalang-galang na Panginoon. Nagamit lang ng Sect Master ang Starmoon Mirror para ikulong ang maraming tunay na espiritu para mabasag ang harang sa espasyo at may patawag kayo. Pero kapag nahigop na natin ang lahat ng kanilang tunay na espiritu, mababalik ninyo ang inyong buong lakas. Bababa kayo sa inyong tunay na anyo. Ngumisi ng mayabang ang demonyong Panginoon. Ang ibig mong sabihin, hindi mo pa nalulutas ang problema sa harapan mo. Na parang naintindihan ang ibig sabihin ng demonyong Panginoon.
Pinagpawisan si Himing. Umbok ang mga ugat sa buong katawan niya. Tumunog ang kanyang mga buto. Pagkatapos ay sumabog na parang paputok na sumasalubong sa pagbaba ng demonyong Panginoon. Tumalsik ang sariwang dugo. Ngumisi ng mapanlait ang demonyong Panginoon. Talagang walang kwenta. Nang makita ni Yu Jiangxin ang eksenang ito, pinagpawisan siya. Napagtanto niya, ito ba ang lakas ng demonyong Panginoon? Sa kabilang banda, si Dong Zuan ay puno ng sigla at sumigaw ng malakas. Kahit demonyong Panginoon pa yan. Ano ngayon? Nagmamadaling sumigaw si Yu Jiangxin. Dong Zuan, huwag kang padalos-dalos. Ngunit hindi siya nakinig. Hinding-hindi ko kayang panoorin na lang na sirain mo ang Tintian sect at ang buong silangang kontinente. Habang nagsasalita, nagpakawala siya ng enerhiya. Lumundag ang buong katawan niya. Nagpakawala ng isang dilaw na espiritual na lakas na parang mga sibat na sumugod sa demonyong Panginoon. Ngumisi lang ito at pinuri. Interesante, pagkatapos ay nag-ipon ng demonyong enerhiya at ginawang maliliit na bola. Isang sulyap lang. Isang bola ang basta na lang sumugod pababa. Sinira ang teknik, at kasabay na sumugod kay Dong Zuan. Buti na lang at agad na tinulungan ng mga kasama. 2 atake. Isang asul at isang pula. Ang pinakawalan. Hai Van Triutm. Hong Lin Nipho. Ang dalawang iyon ay walang iba kundi sina Yan Wu at Hai Wuya. Hindi maganda. May ganting sa lakay ang lakas na ito. Kailangan pa ring dalhin sa ibang lugar. Sabit ginawa. Ang atake ng demonyong Panginoon ay tumama sa gilid. Sumalpok kung saan. Isang malakas na blood asterisk ang narinig dahil sa ganting sa lakay ng teknik. Pareho silang dumura ng dugo. Nawala ang lakas sa kanilang buong katawan at bumagsak. Nag-aalalang tumakbo si Yu Jiangxin. Ayos lang ba kayo? Mahinang sumagot si Hai Wuya. Buhay pa pero hindi na makakalaban. Bumagsak si Dong Zuan sa lupa. Puno ng pagsisisi ang kanyang boses. Kasalanan ko lahat. Kasalanan ko lahat. Kung wala sila, ako sana ang nasugatan ngayon. Pero padalos-dalos akong kumilos. Sabi niya, hinigpitan ni Dong Zuan ang kanyang nanginginig na kamay. Muling sumabog ang espiritual na lakas. Sa pagkakataong ito, parang mas malakas kaysa dati. Noon pa man, palagi akong nasa Tintian sect at tumutulong sa kaaway. Habang nagsasalita, sumugod siya. May mapanlait pa ring ekspresyon ang demonyong Panginoon at sinabi. Ang pagpupumiglas ng mahihina ay isang katatawanan lang. Tapos ay nagpakawala ng isang atake. Sa pagkakataong ito, hindi na ako padalos-dalos. Gagamitin ko ang pinakamalakas kong teknik. Tiyak na papatayin kita. Malakas na bumugso ang espiritual na lakas ni Dong Zuan. Naging isang maningning na dilaw na haligi ng liwanag. Madaling naharang ang atake ng demonyong Panginoon. Hindi lang doon natapos, lalo pang lumakas ang espiritual na lakas na kanyang inilalabas. Bumuo ng isang malaking fountain. Sumakop sa isang bahagi ng kalawakan. Nagpakawala ng teknik na, TNTRN, naging mga tuldok ng liwanag ang espiritual na lakas na parang mga bituing nahuhulog na parang nyebe. Isang suntok na puno ng lakas ang tumama. Kasunod nito ay isang pagsabog na yumanig sa langit at lupa. Masasabing ang lakas ng teknik na ito ay katumbas ng Trungihan Sword Art ni Yu Jiangxin. Sinuri ni Yu Qingwu. Ito ang pinakamalakas na cultivation technique ng Tintian sect. Dahil sa sobrang hirap, matagal nang nawala sa Tintian sect. Hindi rin mapigil ang mamangha si Yu Jiangxin. Hindi ko akalaing natutunan ni Dong Zuan ang teknik na ito. Ang bola na ginamit para ipatawag ang demonyong Panginoon ay parang isang bolang kristal na kulay lupa na nabasag sa maraming piraso. Nahulog sa lupa, pati ang kanyang kamay ay nagkaroon ng bitak. Pagkatapos ay sunod-sunod na pagsabog ang umalingaw-ngaw. Ang katawan ng demonyong Panginoon ay parang isang estatwang lupa na naduraj. Dahil sa ganting salakay ng teknik na pilit na lumampas sa limitasyon ng kanyang katawan. Biglang bumagsak si Dong Zuan. Nakasandal ang dalawang kamay sa lupa. Dumura ng sariwang dugo, ginamit ang huling lakas at humihingal. Nag-aalalang tumakbo si Wang Gang at sumigaw ng malakas. Dong Zuan. Nakahandusay si Dong Zuan sa lupa. Ubos na ang lakas. Hirap na nagsalita. Hanggang dito lang ang kaya kong gawin. Ang susunod ay nakasalalay na sa inyo. Kanina pa pinagmamasdan ni Zhao Chanlo ang proseso ng pagsabog ng katawan ng demonyong Panginoon. Nagtatanong sa sarili, tapos na ba? Patay na ba ang demonyong Panginoon?
Ang mga natirang piraso ng katawan ng demonyong Panginoon ay lumitaw at nagbago. Sa mga pirasong bato na iyon, nabuo ang mga pulang ugat ng dugo na nag-uugnay sa kanila. Unti-unting bumubuo ng hugis tao. At pagkatapos ay bumuo ng isang bibig. Ang naunang maliit na tao ay nagawang sirain ang aking ikawalong anyo. Hindi masama, muling lumitaw ang gwapong mukha ngunit masamang puso ng demonyong Panginoon. Nagulat na napabulalas si Wang Gang. Lubos niyang binaliwala ang atake kanina. Sinundan ni Jiang Do na may katulad na ekspresyon. 8 uri ng anyo. Paano ito lalabanan? Puno ng sigla si Yu Jiangxen. Hawak ang mahabang espada. Tumayo at nagsalita. Kung ganoon, posible bang maupo na lang tayo at hintayin ang kamatayan? Tapos ay naalala ang mga magagandang bagay sa nakaraan. Para protektahan ng lahat, lumitaw ang imahe ng kanyang mga kapatid na disipulo. Kasunod nito ay ang eksena ng pagkahiya niya kay Hua Qingyun. Kahit ang kalaban ay ang demonyong Panginoon. Hinding-hindi ako uurong. Tiningnan niya ang demonyong Panginoon na may matatag at determinadong mga mata. Ngunit biglang nanlaki ang kanyang mga mata. Lumitaw ang isang malabong imahe ng isang kamay. Iyon pala ay si Hua Qingyun. Hinaplos ng binata ang kanyang ulo na parang isang nakatatanda sa isang nakababata. Nagulat siyang tumawag. Kuya. Ikaw ba talaga yan? Lumapit si Hua Qingyun. Malambing na sumagot. Kapatid na babae. Naniniwala akong magagawa mo. Kasama mo ako. Ngumisi si Hua Qingyun at lumingon sa demonyong Panginoon. Malamig na nagpatuloy. Sama-sama nating ipanalo ang laban na ito. Natulala si Yu Jiangxen. Tinitingnan ng malabong imahe ni Hua Qingyun. Kuya, bakit ka naparito? Pinagmasdan ni Hua Qingyun si Yu Jiangxen na may malambing at romantikong mga mata. Sumagot siya, kapatid na babae, kahit gusto ko nang pumunta agad para tulungan ka. Nag-aaral ako ngayon ng isang napakahalagang sword technique. Kasabay nito, sa isang lugar sa Starmoon Mirror. Nagpatuloy si Hua Qingyun. Ang sword technique na ito ay may kinalaman sa buong kapalaran ng mundo ng cultivation. Sa ngayon, hindi ako makakaalis. Huminga ng malalim si Sun Chen na nakatayo sa gilid. Humanga. Ganoon kabilis nakapasok na sa estado ng pag-unawa. Pwede mo lang gamitin ang paraang ito para magpadala ng pampalakas loob sa kanya. Sa ganitong paraan lang niya makikita. Napansin mo ba na kahit patuloy na lumalakas ang enerhiya ng demonyong Panginoon? Limitado rin ito sa Starmoon Mirror. Hindi niya magamit ang kanyang buong lakas. Tumingin si Yu Jiangxen sa direksyon ng itinuro ng kanyang kamay. Biglang nanliwanag ang kanyang mga mata. Biglang naliwanagan ang kanyang isip. Napagtanto ko na, dahil ipinatawag siya sa loob ng isang lihim na kayamanan na hiwalay sa labas na mundo. Kaya malamang ay mga 30% lang ng lakas ng kanyang tunay na anyo ang magagamit niya. Kaya may pagkakataon pa tayong lipulin siya. Sa itaas, parang may napansin ang demonyong Panginoon. Malamig siyang umismed. Pamilyar na enerhiya ito. Tiningnan niya ang grupo ng mga tao mula sa matuwid na sekta na parang maliliit na langgam. Sa tingin ba niya, ang batang lalaki noon, sa sandaling iyon, naglaho na rin ang malabong imahe ni Hua Qingyun. Biglang lumingon si Yu Jiangxen at sumigaw ng malakas sa mga kasama. Mga kasama, kasalukuyang nasa Starmoon Mirror ang demonyong Panginoon. Hindi niya magagamit ang kanyang buong lakas. Sinabi niya na may matalas at determinadong mga mata. Kaya kung ibubuhos natin ang lahat ng ating lakas, hindi imposibleng manalo tayo. Mangyaring huwag kayong sumuko. Si Zhao Chunlo ang unang malakas na nagsalita. Tama ang sinabi ni kapatid na babae. Bakit tayo papatalo sa demonyong hari? Sumang-ayon din si Yu Qingwo. Sa susunod, ibubuhos ko na ang lahat ng aking lakas. Sumabog ang pulang dugo ng demonyong Panginoon. Puno ng pangmamata ang kanyang mukha. Talagang matigas ang ulo ninyo. Sayang, wala na kayong pagkakataon. Pagkasabi nito, nagpakawala siya ng isang atake sa mga tao sa ibaba. Biglang may tumunog na blag. Nawala ang anino ng isang tao. Iyon pala ay si Zhao Chunlo. Lumundag ang binata. Sa isang iglap ay hawak na niya ang kanyang espada. Mamatay ka na. Ngumisi lang ang demonyong Panginoon. Isang maningning na pulang espada ang hamampes pababa. Narinig ang isang klang. Takot na naisip ni Zhao Chunlo. Ito ba ang perpektong depensa? Sa harapan niya ay napakaraming shell ng pagong na nabuo at nagpatong-patong. Bumubuo ng isang matibay na pader na depensa. Sumilip ang demonyong hari mula sa isang maliit na butas.
May pang-iinis sa kanyang boses. Mga nakakatawang langgam. Pagkatapos ay itinuro ang kamay at nagpakawala ng atake. Dahil masyadong malapit si Zhao Chunlu, hindi siya nakaiwas at tinamaan ng atake nito. Ngunit hindi pa tapos ang laban. Sa harapan ng demonyong hari, naging isang kulay rosas na malabong imahe si Zhao Chunlu. Naging mga talulot ng peach blossom na nahuhulog. Tuwang-tuwa siyang tumawa. Sinira ang katahimikan. Mysterious Heart Heavenly Palace. Nakakamiss talaga. Iyon pala ay dahil kay Yu Qingwo. Ginamit ng dalaga ang kanyang espiritual na lakas para ilipat ng anyo si Zhao Chunlu at iligtas siya. Nakahinga ng maluwag ang binata at payapang sinabi. Kasamang Yu, salamat kanina. Sumagot si Yu Qingwo. Masyadong mapanganib. Nagdagdag pa si Zhao Chunlu. Mga kasama, ang anyong ito ng demonyong Panginoon ay may perpektong depensa sa aking pisikal na atake. Ngunit hindi niya kayang depensahan ang teknik ng ilusyon ni kasamang Yu. Nag-isip si Yu Jiangxen. Sinabi niya, ibang paraan. Sa pagkakataong ito, pwede lang tayong gumamit ng spell attack para matalo natin siya. Masaya ang mukha ni Jiang Du. Hawak ang ilang piraso ng anteng-anteng. Parang may binabalak kung kailangang gumamit ng spell attack. Nagpatuloy si Wang Lam. Kung gayon, ipagkatiwala niyo na lang sa amin. Bumulong si Hua Qingyun. Ang dahilan kung bakit tinatawag itong spell attack ay dahil ginagamit ang lakas ng mga elemento bilang pundasyon para mag-ipon ng mahika. Tumatagos sa depensa na hindi nakikita ng mata. Ang sword technique ay isa ring uri ng spell. Naaalala ko, sa Trung Han Sword Art, may isang teknik na nag-iipon ng sword chi mula sa langit at bumabagsak. Pero masyadong maraming espiritual na lakas ang kailangan ng teknik na iyon. Kaya hindi ko pa ito nagagamit. Kapatid na babae, naniniwala akong magagawa mo, kuya. Sa tingin ko, ang ginagawa mo ay tiyak na magagawa mo rin. Habang masaya ang dalaga kasama si Hua Qingyun, kumilos na sina Jiang Du at Wang Lam. Sabay silang lumundag at sinabi, kapatid na babae, huwag kang mag-alala, bibigyan ka namin ng oras. Hindi alam ni Wang Lam kung anong spell ang kanyang binigkas. Mula sa isang piraso ng anteng-anteng, lumabas ang daan-daang iba pang anteng-anteng. Bumuhos na parang talon. Walang tigil na sumugod sa kinaroroonan ng demonyong Panginoon. Tiningnan niyang mabuti ang mga anteng-anteng na iyon. Payapang nagsalita, kayo lang. Agad siyang lumikha ng isa pang layer ng shell ng pagong para sa malag. Ngunit nagulat siya dahil sa kakaiba. Tumagos ang mga anteng-anteng sa kanyang perpektong depensa na parang walang kahirap-hirap. Nagulat siyang sumigaw. Tumagos talaga sa aking proteksyon. Nang makita ito ni Yu Qingwo, kitang-kita ang tuwa sa kanyang mukha. Mabilis siyang lumipat paatras. Nag-isip ng matagal. Ang uri ng talisman technique na nilikha mo ay malinaw na matagal nang nawala. Paano ninyo natutunan ang talisman technique na ito? Tuwang-tuwa rin sina Jiang Du at Wang Lam. May epekto. Ang talisman technique na ibinigay sa amin ni Kuya Hua ay talagang gumagana. Hindi nga may kakaila si Kuya Hua. Pagbalik natin, kailangan natin siyang pasalamatan ng husto. Pagkasabi nito, sabay silang nagsalita. Sa pagkakataong ito, sabay tayong susugod. Pagkatapos magkaroon ng epekto ang anteng-anteng. Parehong ginamit ng dalawang binata ang lahat ng kanilang lakas para ipasa ang espiritual na lakas sa anteng-anteng. Galit na ngayon ang demonyong Panginoon. Dumilim ang mukha, ipinagsalikop ang mga kamay, tapos ay umungal ng malakas. Sa tingin niyo ba talaga matatalo ninyo ako? Ano ngayon kung natutunan ninyo ang talisman technique na iyon? Hindi pa natatagalan pagkatapos niyang magsalita. Isang pagsabog na yumanig sa langit at lupa ang umalingaw-ngaw nang tumama ang atake sa mahikang pumoprotekta sa kanyang katawan. Parehong dumura ng dugo ang dalawang binata dahil sa ganting salakay ng anteng-anteng. Humihingal si Wang Lam, ngunit pinilit pa ring bumangon at bumulong. Hinding-hindi tayo pwedeng sumuko. Dahil sa matatag na diwa ng katwiran. Lalo pang nagsikap ang dalawang binatang ito. Pinilit ang espiritual na lakas na pumasok sa anteng-anteng. Agad na naging mga gintong kadena ang mga anteng-anteng. Na ikinagulat ng mayabang na demonyong Panginoon at napabulalas ng isang walang kwentang salita. Ano? Hindi rin gaanong nagulat si Zhao Chunlu. Ito na ang dakilang daan ng anteng-anteng. Nagpatuloy siya. Naunawaan na nila ang dakilang daan ng anteng-anteng. Hindi alam kung kailan. Lumitaw na si Yu Jiangxen sa likuran ng mayabang na demonyong Panginoon.
Malakas na sumugod. Susunod na ako. Trunghan Sword Art. Lee Diet Vilay. Ang mga sinag ng atake ay parang ulan ng bituin na bumagsak sa demonyong Panginoon. Mayabang pa rin siyang nagsalita. Isang grupo ng mga insekto. Paano? Ang demonyong Panginoon ay napigilan. Ang sword chi at apoy mula sa mga anteng-anteng ay walang tigil na tumatama sa kanyang katawan. Galit siyang umungal. Mga walang kwentang insekto. Isang malakas na pagsabog ang yumanig sa apat na sulok. Tahimik si Yu Jiangxin sa gitna ng makapal na usok. Hindi na rin marinig ang kilos mula sa demonyong Panginoon. Natulala si Yu Qingwo sa magulong eksena sa harapan niya. Nagtataka siyang nagtanong, tatapos na ba? Ngunit mabilis na napansin ni Yu Jiangxin ang kakaiba. Nagmamadali siyang sumigaw para magpaalala. Mali, ang demonyong Panginoon na akala natin ay nadurog na. Unti-unti na namang bumabalik. Mabilis na nabuo ang bago niyang katawan. Namutla si Zhao Chunlu at sumigaw. Nagbago na naman. Hindi maiwasang matakot ni Yu Qingwo at naisip. Ito ang bagong anyo ng demonyong Panginoon. Si Wang Gang na nakaupo sa ilalim ng puno ay bumulong ng mura. Hayop. Si Jiang Do naman ay parang nawalan na ng pag-asa. Posible kayang immortal ang taong ito. Nabuo ang isang bagong anyo ng demonyo. Napakagilas tingnan. Tiningnan ni Yu Jiangxin ang demonyong Panginoon kasama ang nakakatakot na lilang enerhiya sa paligid niya. Hindi niya maiwasang magtanong sa sarili. Bakit sa tuwing tatanggap ng malalang tama ang demonyong Panginoon? Nagbabago siya ng anyo. Tiningnan ni Hua Qinyan ang demonyong Panginoon at nagtanong sa sarili. Posible kayang ito ang paraan ng cultivation ng demonyong sekta? Bumulong si Yu Jiangxin. Cultivation technique ng demonyong sekta, bigla siyang may napagtanto. Nanlaki ang mga mata sa pagkabigla. Naliwanagan si Yu Jiangxin dahil sa isang salita ni Hua Qinyan. Nagmamadali siyang lumingon at nagsalita. Kuya, salamat sa paalala mo. Naaalala mo ba noong tinulungan natin si Elder Guyu na linisin ang imbakan ng aklat? Noong pumayag siya, kailangan lang nating maglinis para makita ang isang aklat. Bumalik ang mga alaala sa imbakan ng aklat na puno ng kaalaman. Napabuntong hininga si Yu Jiangxin. Sinubukan niyang abutin ang isang aklat sa estante. Ngunit limitado ang kanyang taas. Nagreklamo si Yu Jiangxin. Nakakainis. Masyadong mataas ang pagkalagay ni Tio sa aklat na ito laban sa demonyong sekta. Biglang may isang kamay sa likuran ni Yu Jiangxin na umabot. Mas matangkad ang taong iyon. Mabait na kinuha para sa kanya ang aklat na iyon. Tumingala si Yu Jiangxin. Si Hua Qinyan pala. Habang inaabot ang aklat, sinabi niya. Heto, mabilis na sumagot si Yu Jiangxin. Salamat, Kuya Hua. Kinuha niya ang aklat. Medyo namula ang kanyang mga pisngi. Bahagyang sinundan ng tingin ang anino ni Hua Qinyan. Muling binanggit ni Yu Jiangxin ang aklat na iyon. Noon, nabasa ko na may isang misteryosong cultivation technique ang demonyong sekta. Na kayang gawing bagong anyo ang isang cultivator sa tuwing mamamatay siya. Ngunit may limitasyon din ang bilang ng pagbabago ng anyo. Naintindihan din ni Hua Qinyan. Kaya noong sinabi ng demonyong Panginoon na nagbago siya ng 8 uri ng anyo. Sa totoo lang ay may limitasyon. Itinaas ni Yu Jiangxin ang kanyang daliri. Nagmamayabang lang siya. Sumang-ayon siya kay Hua Qinyan. Tama. Ibig sabihin, kailangan lang nating lipulin ang lahat ng anyo ng demonyong Panginoon para tuluyan siyang malipol. Tuwang-tuwa siyang iwinasiwas ang espada at sinabi kay Hua Qinyan. Subukan natin para malaman. Kuya, kikilos na ako. Umatras ka sa likod ko. Nagpakawala si Yu Jiangxin ng isang malakas na atake ng Trunghan Sword Art sa demonyong Panginoon. Gayunpaman, hindi siya madaling masugatan. Agad siyang kumilos at naglabas ng isang lilang enerhiya na hamarang sa espada ni Yu Jiangxin. Ngumisi siya. Haha, talagang matigas ang ulo ninyo. Sa harap ng makapal na sword chi sa harapan niya. Sinira niya ito. At kumpiyansang sinabi, ako ay may immortal na katawan. Kahit anong pagpupumiglas ninyo, para lang kayong itlog na ibinabato sa bato. Hindi na kaya na ni Yu Jiangxin ang isang atake ng demonyong Panginoon at tumalsik. Dumura siya ng dugo. Nag-aalalang nagtanong si Hua Qinyan. Kapatid na babae, ayos ka lang. Pinunasan ni Yu Jiangxin ang dugo sa bibig. Sumagot, ayos lang. Konting pagkaubos lang ng espiritual na lakas. Kasabay nito, malinaw na ring natiyak ni Yu Jiangxin. Sumigla siya, pero sapat na ang ataking iyon para patunayan na tama ang hula natin.
Kung talagang may immortal na katawan ang demonyong Panginoon, bakit pa niya kailangang depensahan ang ating atake? Lumingon siya sa kanyang mga kasamang disipulo at malakas na nagbigay sigla. Lahat, huwag kayong masiraan ng loob. Sadyang nililin lang tayo ng demonyong Panginoon.